Tumayo ako at nag-init ang tubig na sasapat lang sa aming dalawa. At bumili siya sa tindahan ng Energen. Sabi niya, hala ba't ang dami mo namang ininit? Nagulat ako pag upo niya. Kaya naman pala, siya lang ang may Energen. Meron akong naging kaibigan sa Lying In kung saan ko ay pinanganak ang aking bunsong anak. At dahil kaming dalawa lang ang tao sa ward na yun, ay nagkwentuhan kami pati na rin ang aming mga bantay. Sa madalit sabi ay nagkapalagayan kami ng loob dahil sa magka-birthday ang aming mga anak at oras lang ang pagitan. Mabait naman siya at ako yung tipo ng tao na hindi ako basta-basta nakikipag-imikan. Lalo na kung hindi ko basa ang ugali niya. Kaya naman napasarap ang aming kwentuhan. Nagkapalagayan kami ng loob at hanggang sa nagkita na naman kami sa munisipyo kung saan sabay din kaming nagparehistro ng aming mga anak. At nagkwentuhan na naman kami. Hanggang sa sabi ko i-add ko siya sa social media para tuloy-tuloy ang aming kwentuhan. At ayun na nga, humaba ang friendship namin through chat. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa mga mayday ko, tungkol sa gamit ng anak ko at kung ano pang gusto niyang makita sa akin. Hanggang sa sinabi niya sa akin na papasyalan niya raw kami. Sabi ko nung una tsaka na lang. Ayoko lang kasi na may bisita ako tapos wala naman akong maihahain. Ngayon meron na naman siyang napansin sa mayday ko. Gamit ng anak ko na palagi niyang tinatanong, ano yan be? Be, para saan yan? Ay wow, ang sosyal, mamahalin niya na. Hanggang sa bigla-bigla na lang niya akong uutangan or hihiraman. Pero sa totoo lang, wala naman akong ipapahiram sa kanya. Kung pera din lang naman ang pag-uusapan. Minsan pag meron akong gamit na hindi ko naman nagagamit na, binibigay ko naman yon sa kanya. Pero siya iba. Binebenta niya sa akin yung mga gamit na hindi na nagagamit ng anak niya. Sa akin wala din naman yung problema. Kinukuha ko yon kung may pera naman ako. Alam ko rin naman na ibibili niya rin yon ng gamit ng anak niya. Hanggang sa eto na nga, palagi na siya nagsasabi sa akin na baka may extra ka or pahiramin ko daw muna siya kasi wala siyang panggastos. Ako naman nahihiya kasi wala talaga ako mapapahiram kaya todo paliwanag talaga ako sa kanya na ganito, ganyan, na pagdating sa pera sakto lang talaga ang meron ako at madalas ay kulang pa. Hanggang sa gusto daw niya akong puntahan sa bahay. Sabi ko sa kanya wala akong maihahain man lang sa kanya. Sabi niya okay lang be, hindi naman ako pala merienda. Energen nga lang ay sapat na. Pero as in nung araw na yun ay wala talaga akong kahawak-hawak na pera. Panay ang chat niya ng araw na yun. Hindi ko siya gaanong ma-replyan dahil nga naglalaba ako. Panay ang send ng picture ng anak niya na kesyo gising na daw. Napupunta na raw sila. Kaya ang sabi ko siya sige tumuloy ka na. Nung araw na yun ay nasa bahay at nakahiga pa yung asawa ko. Kaya ayoko sanang pumunta siya dahil baka ayaw pang bumangon ng asawa ko sa pagkakahiga sa salas. Kaya nung sinabi kong may bisita ako, agad siyang naligot umalis para naman sa errands niya sa labas. Dumating nga tong si kaibigan ko. Umiikot ang mata at pinupon ng mga nakikita niyang gamit na bago sa paningin niya. Ni ultimong gamit or sabon na nakikita niya sa CR namin ay tinatanong niya. Napakadami niyang tanong sabay sabi, may dala akong lotion, palit na lang tayo dahil hindi nagagamit ng anak ko. Palitan mo na lang sana ng trolley. Nakita niya kasi yon sa mayday ko. Ibigay ko na daw yun sa kanya dahil may cabinet na kasama yung crib na nabili ng tita ko kaya hindi ko na kailangan. Wala decision yarn. Sabi ko ay naku may laman pa. Hindi ko naman maligpit dahil hindi ko alam kung saan ilalagay. Sabi niya di dun sa bagong binili mong crib. Sa madalit sabi ako na yung nahiya. Kaya't pumayag na ako at inalwas ko ang laman. At yun na nga ibinigay ko na sa kanya. Habang nanonood kami ng TV sabi niya may mainit na tubig ka ba? Tara kape. Sabi ko ay wala pero mag-iinit ako. Tumayo ako at nag-init ang tubig at dinamihan ko. Yung sasapat lang sa aming dalawa. Bumili siya sa tindahan ng Energen no. Nagulat siya at ang sabi niya sa akin, hala ang dami namang ininit. Sabi ko, hindi sapat lang yan. Habang nagtitimpla siya, umiikot ang paningin niya. Nagulat ako pag upo niya. Isa lang ang may Energen. Kaya pala ang sabi niya ang dami para lang pala talaga sa kanya. Umupo na kami at inalo ko siya ng tinapay. Sabi ko, kumuha ka, tag-isa kami. Inabot niya sa akin ng tinapay pero hindi man lang niya ako inalok ng iniinom niya. Kahit alam niya na hindi naman syempre ako makikishare. Nakakatawa lang talaga. Habang nagkukwentuhan kami, nabanggit ko na maraming padala yung pinsan ko sa abroad na pacifier sa akin. Kaya hindi ko na pinoproblema kung mawala or hindi ko agad mahanap. Sabi niya, hala ang dami, pahingi naman. Palahingi yarn. Nahiya naman ako at binigyan ko siya syempre. Oo nga, madami nga naman. At nung pauwi na siya, may pahabol pa siyang salita. Be, di ba binebenta mo yung diaper mo kasi hindi hiyang sa anak mo? Utangin ko na lang muna. Hindi na ako nahiya. Tumanggi na ako, sabi ko hindi ko na binebenta. Baka lang kasi magastos ko rin eh. Gagamutin ko na lang yung rashes niya. Palaot ang yarn. Pag may nakikita siya or napapansin niya, bakit to ang daming sabon ng anak ko pero hindi ko ginagamit. Sabi ko, alam ang gamitin kong sabay-sabay, isa-isa lang naman talaga ang gamit. Mura lang kasi yon at nag-i-stock talaga ako. Natatawa na lang talaga ako. Mabait naman siya. Gusto ko lang talagang isulat to. Thank you, Mami Len. Kat ng Nasugbu, Batangas. Minsan nakakaawa rin yung ganyang ina, no? Do yung iba abusado, kagaya na lang ng sayo. Malilimas kang talaga pag hindi ka maalam humindi. Mararamdaman mo naman yun kapag nananamantalan. Or minsan nga yung inuutangan ka na akala nakakaluwag ka na. Yung uutangan ka tapos ang reply mo problema mo. Ang ending nagkalat ka pa ng problema. Kasi sa tunay nahihiya ka rin kasi baka akala nagwawala-walaan ka eh. Kaya be thankful kapag nabibili natin yung para sa anak natin. Ika nga, the more you give, the more you receive. Pero hindi naman pwede na give ng give at take ng take.
mistake. Kaawa rin naman yung naaabuso. Be thankful and blessed na wala tayo sa posisyon nila. Kasi pag nanay ka, mawawala yung hiya mo para sa anak mo. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa nung dalaga ka. Pag nanay ka na, magagawa mong talaga. Hindi naman kasi natin malalaman yung hirap ng isang ina hanggat wala tayo sa sitwasyon niya. Iba't iba ang kwento ng pagiging isang ina, ngunit pare-pareho ng sakripisyo. Kaya saludo sa lahat ng nanay. Ibang klase tayong mga nanay. Walang higit at hihigit pa. Ay teka, baka gawin mong kumari yan. Delikado ka dyan.